dear, open the door! Dumagundong ang malakas at galit nitong sigaw ng akmang may magbubukas sa pinto. Tom, anong problema, Fort? May pag-aalala sa tinig ng second. Shit! Walang papasok! Get out! Lahat kayo umalis dito sa kano ko! Punong-puno pa rin ang galit ang tinig nito. Mas lalong humihigpit ang pagkakayakap nito sa kanya na tila doon ibinubuhos lahat ng sakit sa ulo. Samantalang siya ay nakasubsob ang mukha sa malapad nitong dibdib at hindi makagalaw. Akala ko ba magiinuman tayo? Shit! Umalis na muna kayo! Just don't leave now! Mading utos nito at tila alam na ng mga kapatid na anumang oras ay isasabog na ito sa galit. Kapag nagpumilit sila kaya kahit naguguluhan ay nagsialisan ng mga ito. Natapos ang kanta kasabay ng pagsasalubong ng mga mata nila ni Fort nang tumingala siya. Ang mga mata nito ay bumubuga ng galit samantalang siya'y nanginginig sa takot. May kasalanan na naman ako. Naiyak niyang tugon sa sarili. Tahimik ang buong paligid. Walang sigaw, walang paglalabas ng galit, walang masasakit na salita na siyang inaasahan niya na magmumula kay Fort. Tahimik na tahimik lamang ito ngunit ramdam na ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Galit na naman ito. Actually, alam niyang mas nadagdagan pa ang galit dito sa kanya. Puro na lang kapalpakan na nagagawa niya kapag nasa harapan nito. I'm sorry. Kabadong tugon niya pero wala ito naging sagot. Tinitimbang niyang atmosphere na nakapagitna sa kanilang dalawa. Gustong-gusto niyang mas kausapin pa ang binata pero ramdam niyang hindi maganda ang ganoong ideya lalo at mukhang sagad na ang pasensya nito para intindihin siya. Kanina matapos umalis na magkakapatid na hindi na muling tinangkang pumasok sa kwarto ni Fort ay nagtitimping hinila siya nito sa closet at padarang na kumuha ng malaking t-shirt na pag-aari nito at ipinasuot sa kanya. Nang masigurong maayos na ang kanyang suot ay hinila naman siya nito pababa hanggang sa makarating sila sa parking lot. At ngayon ay binabaybay na nila ang daan pauwi sa bahay ng mga amo niya. Dahil sa kabang namamayani sa kanyang kalooban ay nakalimutan niya ang kaibigan na nagsabing hihintayin siyang matapos na gawin ang kanyang plano para mapatawad ng binata. Gusto ko lang na mawala ang galit mo sa akin. Nag-aalangan man ay sinubukan niya pa rin magpaliwanag. Sorry kung nagalit na naman kita. Anya, ngunit hindi pa rin kumibo ang binata. Halos mamuti na ang kamao nito sa di ng pagkakahawak sa manibela, dahilan para mas lalong salakayin ng kabasi kasi. Danig na danig niya rin ang pagkikiskisa ng mga ngipin nito habang nagtatagis sa mga bagang. I'm sorry. Shut up! Just don't shut up! Dumagundong ang sigaw nito sa bawat sulok ng sakyan kung saan sila lulan. Napaigtad siya dahil sa sobrang gulat sa biglang pagtaas ng boses nito. Ngunit sa kabila noon ay may saya siyang naramdaman dahil sa wakas ay nagsalita ito. Basta naisin niya pang sigawan, murahin at pagsalitaan ng masasakit na mga salita kaysa maging tahimik ito at walang kibuga yung alam niyang galit ito. Ayaw niyang kimkimin ito ang kahit na anong emosyon na nararamdaman ito dahil sa huli bibigat lamang ang kalooban ng binata na siyang ayaw niyang mangyari. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang makita ang iba't ibang emosyon na maaring ipakita ng kanyang gwapong muka. Gusto niyang hindi dito pigilan ang kahit na anong nararamdaman. Gusto niya maging bukas ito sa pagpapahayag ng nararamdaman ng kalooban dahil alam niyang sa likod ng matigas at malamig nitong expression ay nagtatago ang malungkot at nasasaktang Fort Miller. I'm sorry. Ulit niya. I don't need your sorry. Just get out of my life, then we're done. Madiing tugon nito. Naguguluhan siyang tumingin dito. Bakit kuya? Nasa buhay mo ba ako? Nagsalubong lalo ang dati ng salubong nitong makakapal na mga kilay na tila hindi nagustuhan na naging tanong niya. Akala niya may sasabihin nito ngunit wala namang lumabas na salita sa mga labi nitong bahagyang nakaawang. Naging tahimik at tensyonado pa rin na naging buong biyahe nila hanggang sa makarating sa harap ng gate. Destinasyon nila. Hindi na siya nagpumilit na kausapin ito dahil alam niyang mas lalo lamang madadagdagan ang sama ng loob nito. Akmang lalabas na siya ng sakyan nang marinig niya ang baritono nitong tinig. Next time, don't waste your time stripping in front of me. It won't work. Anito, nabitin sa ere ang akmang pagbukas niya ng pinto ngunit hindi siya humarap sa binata. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin dahil wala kang mapapala. Kapag ipinagpatuloy mo mga ginagawa mo, hindi ko may papangakong hindi kita masasaktan ng pisikal. Malamig ang boss nito na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Playing innocent won't change the fact that you're slut, bitch, and whore in my eyes.
I hate innocence, so stop acting like one if you don't want me to loathe you. Parang may mga karayom na isa-isang tumutusok sa puso niya nang marinig ang mga salitang iyon. Now, get out, and I hope this will be the last time you showed up in front of me. Natahimik ang dalaga na tila natulos sa kinaupuan dahil sa mga narinig. Ngayon lamang niya narinig ang ganoong mga salita at hindi niya ikakaila ang paninikip ng dibdib niya dahil sa kirot na nararamdaman. Pinilit niya ang mga labi na magbigay ng isang ngiti bago dahan-dahan tumango bilang pagsang-ayon sa gusto ng binata. Opo. Sagot niya. Nanginginig ang mga kamay na tuluyan niyang binuksan ang pintuan ng kotse at walang lingon na pumasok sa kabahayan na mag-asawang Miller. Nahahapong napasandal siya sa pintuan na makapasok sa maid's quarter. Hindi niya maipaliwanag kung bakit napakabigat ng loob niya. Parang bukal na agad na sumungaw sa kanyang mga mata ang mga luhang hindi niya namalayang umaagos sa kanyang pisngi. Sapo ang kanyang dibdib habang patuloy sa pagdagsa ng mga masasakit na mga salitang sinabi sa kanya ni Fort. Kahit ayaw niyang isipin ay kusang naalala niya ang mga sinabi nito. Dahil ba yun sa ginawa ko? I am really a slut? Bitch? Or? I don't know. Gusto ko lang naman na mawala ang galit niya sa akin. Bulong niya sa sarili niya. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang iginugol niya sa pag-iyak hanggang sa naramdaman niyang may umakap sa kanya. Napaangat siya ng tingin at bumungad sa kanya ang naaawang mukha ni Edith. Sige, iiyak mo lang. Bulong niya. Sorry, hindi ko alam na gano'n na mangyayari. Anito. Tumangutango siya at gumanti ng yakap sa kaibigan. Sandaling panahon pa lamang simula na magkakilala sila pero komportable na siya sa presensya nito. Itinuturing na niya itong kaibigan. Kaibigang ni minsan ay hindi siya nagkaroon. Am I really a slut? Naitanong niya. Ha? Sinabi niyo ba yun? Ramdam na ramdam ang galit sa boss dito na magtanong. Hindi siya umimik. Pasting yawa naman niyang si Sir Port. Bakit tinawag kanyang slut? Ano akala niya sa'yo palagi may space at available? Sigaw nito na ikinangawi niya. Parang automatic na tumigil ang kanyang mga luha dahil sa mga sinabi nito. Napangiti siya at mas lalong hinigpitan ng pagkakayakap dito. Maraming salamat. Anya. Sus! Wala yun. Basta kapag tinawag ka niya ulit na slut, sabihin mo sa akin at sasapakin ko siya na walang tigil. May iba pa bang paraan para hindi na siya magalit sa akin? Tanong niya makalipas ang ilang minutong katahimikan na pumailan lang sa pagitan nilang dalawa. Umirap ito. Bakit mo gustong-gusto mong mawala ang galit niya sa'yo? May gusto ka ba kay Sir Port? Napaawa ang mga labi niya at nanlaki ang mga mata dahil sa huling naging tanong nito. No, I don't like him. Tutol niya na may kasamang pagkumpas ng mga kamay. Hindi lang talaga ako sanay na may taong galit sa akin. Alam mo kasi, diritanan nga tao ay magiging kasundo mo. Kaya hayaan mo na kung ayaw niya sa'yo. Nathambi. Napasimangot siya at hindi na muli nagsalita pa. Tunuyo niya ang mga luha at malakas na napabuntong hininga bago tumulala sa kawalan. Kahit naman hindi ka na sumamay, ayos lang. Baka masamang pakiramdam mo. May pag-aalalang tugon sa kanya ni Edith. Patungo ito ngayon sa wet market at nagpupumilit siyang sumama dahil gusto niya makita ang lugar na iyon. Hindi pa siya nakakatuntong sa kahit na anong palengke at hindi niya palalampasin ang ganito mga pagkakataon. Maaga siyang nagising kahit na hindi magandang kanyang pakiramdam dahil nais niya talaga sumama. Please? Pretty please. Gusto kong makita kung anong itsura nga ba talaga ng wet market. Pagmamakaawa niya at sadyang pinapungay ang mga mata at inuuso ang mga labi. Sige na nga. Kung hindi ka lang maganda, noon ka namang maawa ko. Tatawa-tawang sabi nito. Napapalakpak siya at napatalon sa tuwa. Nagmamadali siya mag-ayos dahil sa excitement na nararamdaman. Ilang sandali lang ay nakaayos na siya at tinatahak na nila ang daan patungong palengke. Gustong-gusto ng pamilya Miller na palagi sa wet market mamili dahil lahat ng tinda doon ay fresh pa at hindi gaanong kamahalan. Pagkukwento ni Edith habang nasa taxi sila. I like their family. Malaki tapos mukhang ang saya-saya nila. Hindi niya mapigil ang usala. Aliw na aliw si Cassie sa pagtanaw sa mga kabahayan at mga gusaling na dadaanan ng sakyan. Maingay na maingay ang paligid na siyang gustong-gusto niya. She hates silence. She hates to be alone. At naiiwasan niya iyon kapag nakikipagsalamuha sa mga tao. Hindi rin naman lahat masaya. Nagaw nitong atensyon niya.
What do you mean? Hindi naman lahat ng nasa pamilya Miller ay masaya. Tulad na lang ni Sir Port. Tuluyan ang nawala ang atensyon niya sa pagtanaw sa paligid at buong-buo niya iyong itinuon sa kaibigan upang hindi mapalagpas sa mga sasabihin nito tungkol sa binata. Alam ko napansin mo na siya ang pinakatahimik sa kanilang magkakapatid. Misteryoso sa Sir Port at mukhang strikto pero madalas ko siyang makitang umiiyak. Naging malungkot ang mukha nito. Sabi na lahat ay ganoon talaga siya pero alam naman talaga ng buong pamilya na hindi siya ganoon. Actually, palagi naman talaga siyang seryoso pero may emosyon naman ang mga mata. Hindi tulad ngayon na parang yelo. What do you mean? I mean, alam ng pamilya na malungkot siya pero gusto lang niyang sarilihin. Hindi niya alam ngunit sa kaalaman lungkot ang nasa likod ng pagiging yelo ni Fort ay bumigat ang kanyang damdamin. Hindi niya gusto ang ideyang malungkot ito. Lumapit pa ito sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Hindi ako sigurado pero base sa chismis na narinig ko, nagkaganoon daw si Sir Fort dahil sa first love niya. First love? Mangang tanong niya. Tumawa ang kaibigan. Oo. At alam mo ba, na kapag daw nagmahal ang isang Miller ay isang beses lang? Ibig sabihin kung sinong una na minahal, siya na hanggang huli. Hindi siya nakatugon dahil sa ideyang nalaman. At ito pa, kaya daw naging abogado si Sir Fort ay dahil din sa first love niya. Ang totoo niya kasing pangarap ay maging sikat na pintor, pero inisintabi niya iyon para sa babae mahal niya. Dinig niya ang paghagikik dito. Alam mo bang marami nang inggit sa mga babae mamahalin ng isa sa magkakapatid? At iba pang Miller? Dahil mas minamahal nila iyon higit pa sa buhay nila. Kilig na kilig ito at patuloy sa pagkukwento. Samantalang si Casa ay tahimik lang sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Bakit masakit sa dibdib? Tanong niya sa sarili at sinapu ang dibdib. Nandito na tayo. Doon lamang siya natauhan dahil sa masiglang tinig ni Edith at bumaba na ng taxi. Ito po ang bayad, Manong. Sige po at batsa na kami. Anito. Nalaka mga mata ng dalaga na makita ang sinasabing wet market. Marami mga tao na paruot pa rito. May sumisigaw at naglalako ng mga paninda. May mga mamimili na nag-aagaw sa mga paninda. Naghahalo-halo ang malansang amoy ng isda at halimuyak ng mga sariwang gulay. Basa ang sahig at may mangilan-ngilan pambahagi na maputik. Nagsisiksikan ng mga tao pero sa kabila noon ay kapansin-pansin ng mga sariwa nga ang mga paninda. Patunay doon ang mga nagsisidatingang truck at nagbababa ng mga buhay pang isda at mga berde mga gulay at sangkap sa panluto. Kaya tinawag na wheat market ay dahil sa basa at dry market naman kapag tuyo. Paliwanag ni Edith. Agad niyang hinila ang kaibigan at walang inhibisyong nagtatakbo papasok sa dagsa ng mga mamimili. Ang suot na sapatos ay nadadaan sa putik ngunit baliwala lamang iyon sa kanya. Ang mahalaga ay nawala ang bigat sa kanyang kalooban na kanina'y lumulukob sa kanyang damdamin. Ang dami natin kailangang bilhin kaya baka matagalan tayo. Bakas ang pagkabahala sa tinig ni Edith habang bitbit nila ang mga sangkap na kanilang nabili. What if maghiwalay muna tayo ng way at hatiin ang mga bibilhin? She suggested. Nadali mo. Kinuha nito alistahan natin iyon sa dalawa. Ang isang bahagi ay ibinigay sa kanya na agad niya naman tinanggap. Ito ang mga bibilhin mo. Sigurado ka bang marunong ka? Mabilis siyang tumango. I can handle this. Kunti lang naman para matuto rin ako on how to buy here. Idinipan niya pa ang mga braso na tila inilalahad ang buong lugar. Hindi mawala-wala ang malapad at masayang ngiti sa maganda niyang mukha. Okay. Basta kapag tapos ka na, hintayin mo ako sa labas at kapag ako nauna, ikaw naman ang hihintayin ko doon. Copy. Anya. Ilang ulit pa siyang tinanong ng kaibigan kung kaya niya mag-isa at walang pag-aalilangan niya iyong sinagot ng oo. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas. Pakanta-kanta siya naglakad patungo sa area kung nasaan ang mga isda. Dahil yun ang nangunguna sa listahan na hawak niya. Let's have fun, Cassie. Natataranta si Edith habang palingalinga sa paligid. Hindi niya alam kung sisigaw siya o iiyak dahil ilang oras na lumipas. Tapos na siyang mamili at lahat pero wala pa din si Cassie. Ilang oras na siyang nakatayo sa labas ng palengke ngunit ni anino ng kaibigan ay hindi niya nakita. Niyak ka naman kasi Edith. Hindi marunong sa ganitong lugar ang imong sangkay. Kastigo niya sa sarili. Mas lalong nadagdagan ang kaba niya dahil sa isiping iyon. Sa bawat paglipas ng minuto at oras ay para siyang aatakihin sa puso dahil sa sobrang kaba. Kuya, may nakita ho ba kayong babaeng maputi? Mas matangkad po sa akin?
Maganda ang katawan, sexy ho, tapos parang Amerikana sa tangos ng ilong. Nakasuot ng maong shirt at kulay puting t-shirt. Paglalarawan niya, nalapitan ng isang kargador na siyang padaan sa kanyang pwesto. Nakaputing sapatos din tapos mataas na nakapusod ang mahabang buhok. May nakita ho ba kayo? Napakamot sa ulo si Manong kargador at nahihiyang umiti sa kanya. Naku ining, nakita ko yun kanina dahil kapansin-pansin talaga ang ganda ng batang iyon. Kaso hindi ko na namalayan kung saan nagpunta. Napakamot na naman ito sa ulo. Pero pinagkukumpulan siya ng mga kalalakihan kanina nang huli ko makita. Langya, bakit yung pinabayaan? Nakita niyo palang pinapalibutan ng mga lalaki tapos wala kayong ginawa? Kapag may nangyari masama sa kanya, kakalbuhin ko kayo. Latanya niya at muli nagsimulang halugugin ang buong lugar para hanapin si Cassie. Nasaan ka na ba? Marin siyang napapakagatlabi dahil sa sobrang kaba. Muli siyang pumasok sa loob ng maingay at magulong palengke dahil nagbabaka sakaling hindi pa tapos mamili ang kaibigan na siyang malabong mangyari. Ilang oras ulit ang lumipas at lampas na sa pananghalian. Ang mga pinamiling gulay ay nalalanta na ngunit hindi niya pa rin mahagilap kung nasaan ang dalaga. Mahigpit siyang napakapit sa cellophane at basket na hawak. Napabuntong hininga siya habang patuloy pa rin sa paglingalinga sa paligid. Pakisagot naman! Gigil niyang tugon habang hawak ang cellphone na tinatawagan ng numero ni Vince. Demonyo tong lalaking to. Kung kailan kailangan ko siya, saka hindi na papakinabangan. Sermon niya. Kanina niya pa naisip na tawagan kahit isa sa mga Miller pero hindi niya agad ginawa dahil sa pagbabaka sakaling mahanap niya si Cassie. Pero ngayon wala na siyang pagpipilian at nawawalan na ng pag-asa. Ay kakapalan na lamang niya ang muka. Ngunit tila hindi nakikiayon sa kanyang tadhana dahil halos lahat ng magpipinsan at magkakapatid ay natawagan na niya ngunit walang sumasagot. Kung hindi panay lamang ang ring ay out of reach naman. Muli niyang inulit ang pagtawag sa kahit na sinong nasa contacts niya na maaaring tumulong sa paghahanap at hindi niya napigilan ang pagkawala ng malalim na buntong hininga nang sa wakas ay may sumagot na sa isa sa mga tinawagan niya. This is Alfred Herrera from Miller Firm. How may I help you? Tugon sa kabilang linya. Napatingin ulit sa Edith sa kanyang mumurahing cellphone at doon niya nakitang numero ni Fort ang nasa linya. Napanguwi siya dahil sa hiya pero kailangan niya ng tulong kaya isasantabi niya muna ang hiya sa pangi-istorbo. Pwede ho kayo, Sir Fort? Sino ho sila? Attorney Miller is busy right now. Sorry. Please try to call later. Sagot sa kabila na hinuha niya ay sekretary ng abogado. Pagkasabi sa Edith ito, yung katulong nila. Hindi pa man tapos ang sasabihin niya ay agad na nitong pinutol. Pasensya na pero busy ngayon sa attorney at bilin niyang walang iistorbo sa kanya. Nagngingit-ngit siya dahil sa kaartehan nito kaya hindi niya napigilan ang bulyawan nito. Uunahin mo pa bang hindi pag-istorbo sa kanya kasi sa buhay ng kaibigan ko? Wala akong ibang mahinga ng tulong ngayon kundi siya lang. Pasting yawa ka. Kapag napahamak ang kaibigan ko, mamapatay kita. Animals you. Ayaw good pa pakita ha? Akon, kundi lalaslasin ko imong buhay. Sandaling katahimikan ang namayani bago magsalita ang nasa kabilang linya. Ipapasok ang tawag sa kanya, pasensya na. Sabi nito. Nagingit-ngit pa rin siya sa galit. Dinig niyang pagtunog ng aparato sa kabilang linya. Indikasyon ng pagpasa ng tawag. Peste, ang daming arte. What is it, yeah? Baritonong tanong na nasa kabilang linya. Napagawi si Edith na magsitayuan ng mga balahibo niya dahil sa lamig ng boss ng kausap. Sir Port, pasensya na po sa abala. Wala na po kasi ako mahinga ng tulong ngayon. Panimula niya at tinatangka kung anumang mga salita ang sasabihin. Spill it. Bakas ang kawalang interes nito kaya mas lalo siyang napangiwi. Nawala ang tapang niyang bigla. Nawawala po kasi si Cassie simula pa kaninang umaga at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nakikita. Nandito po ako ngayon sa wet market at ang sabi po ng napagtanungan ko kanina ay ang huling kita sa kanya ay maraming kalalakihan ang nakapalibot sa kanya. Walang hingang tugon niya pero ilang sandali na ang lumipas ay wala siya nakuha sagot. Kaya tinignan niya ang screen ng kanyang cellphone. Yawa, bakit pinatay? Gigil niyang pinindot-pindot ang aparatong hawak. Kung diri ko la ikaw amo, matagal na kitang ginuturan bunay. Nawawala na siya ng pag-asa dahil wala na ibang sumagot ng kanyang tawag. Laylay ang balikat na muli siya naglibot sa paligid pero wala talagang Cassie na nagpakita. Saan na ba kasi nagpunta? Pagkausap niya sa sarili. Naiyak siyang napaupo sa sementadong upuan malapit sa bukana ng palengke at tulalang napatitig sa mga pinamili. Sana kasi hindi nila ako pumayag na maghiwalay kami. Where is she?
Tila siya napasong biglang napatayo nang marinig ang pamilyar na nagyayalong boses. Hindi niya napigilan ang panlalaki ng mga mata ng mabungara ng seryoso mukha ni Fort. Naka-black suit ito at abogadong-abogado ang dating ngunit nakaapak sa maputik na palengke. Napalunok siya sa sobrang kaba. Ngayon niya lang nakausap ng ganito ang amo at talagang hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa takot. Baka bigla na lang siya nitong sakalin. Hindi ko po talaga makita. Sorry ho. Napayuko siya. Bakit mo kasi isinama dito? Alam mo namang maraming tao at hindi yun sanay. Biglang tumaas ang boss nito na ikinaiktad niya. Nakakatakot itong magalit. Nagtatagis sa mga bagang at mas lalo nagdilim ang mga mata. Sorry ho. Wala ibang sagot niya. Tom, tawagan mo sa Troy. Anito at iniwan siya sa kanyang kinatatayuan. Habol niya ng tanaw ang binata na pumasok sa loob ng palengke at nakipagsiksikan sa dagsa ng mga tao. Nag-aalala. Yun ang nararamdaman ni Ford sa mga oras na ito. Kanina nang tumawag ang katulong nilang sa Edith na siyang pansamantalang katulong na mag-asawa upang umalalay kay Cassie, ay bigla na lang niyang naibaba ang telepono at agad na tinungo ang palengkeng palaging binibilhan ng mga pagkain ng kanilang pamilya. Ipinagpasalamat niya ng mga sandaling iyon na malapit lamang iyon sa kanyang firm. Pakiramdam niya ay sasabog siya sa paglukob ng pag-aalala nang malamang nawawala si Cassie. Mas delikado ang lugar dahil marami mga tambay at mga kalalakihang sa itsura pa lang ay hindi nakatiwa-tiwala. Where are you, woman? Hindi niya alintana ang mga taong nakakasalubong o nakakabunggo habang abala ang mga mata sa pagmamasid sa paligid. Kung nandito ang dalaga ay alam niyang makikita niya agad ito dahil bukod sa matangkad ito ay agaw pansin din ang napakaganda nitong muka. Ipinilig niya ang ulo dahil sa naisip at minabuti na lamang na kunin ang cellphone at tawagan ng mga kapatid. Ngunit walang sumasagot kaya mag-isa niyang sinuyod ang buong lugar. Tom, I hate you more. Akmang ibabalik na niya ang cellphone sa bulsa na makita niya ang larawang nandoon. Napatiimbagang siya bago lumapit sa isang tindera. Did you see her? I mean, nakita niyo ba ang babaeng ito? Ipinakita niya dito ang larawan. Kunot noon naman iyong tinignan ng tindera bago tumitig sa kanya. Oo, iho. Bumili siya ng isda sa akin kanina umaga. Ngayon ba nakita niyo? Umiling ito. Hindi Pero ang dinig ko'y bibili daw ng pintura. Nagtanong siya dito kung may tinda kami mga gamit sa pagguhit pero wala kami noon kaya umalis din siya. Kasintahan mo ba yun, iho? Natigilan siya sa naging tanong nito bago umiling at nagtanong sa iba pero iisa ang sagot. Nakita namang ito ang dalaga ngunit kanina pa iyong umaga at malapit na sumapit ang hapon. Napailamor siya sa sarili mukha dahil sa frustration. Pagkalabas sa palengke, isanalubong siya ni Troy kasama sa Edith. Did you found her? Bungad niya. Not yet. Tugon ang kanyang pinsan bago malalaki ang hakbang na nagtungo sa sasakyan niya. Sumunod siya dito. Just wait a minute. May inutusan ako para hanapin siya. Anito. Sinabi ni Yaya Edith ang information tungkol sa kanya kaya madali na lang iyon. Don't worry. I'm not worried. Kumbinsin niya sa sarili. Tumango siya at humarap sa katulong. Umuwi ka, Naya. Kami na bahala. Utos niya. Alanganin itong tumungo pero sa huli sumunod rin. Napayukyuk siya sa manibela ng kanyang sasakyan at imbagang na niluwagan ng necktie. Tom, kahit kailan talaga ay puro sakit ng ulo ibinibigay sa kanya ng dalaga. Gotcha! Mabilis siyang napabaling sa pinsang nasa passenger seat at abala sa pagtipa sa dala nitong laptop. Muli siyang sa lalaki ng kaba nang mawala ang ngisi na kanina ay napakalawak sa mga labi nito. Kunot to itong muling nagtipa. Bakit nagpunta siya sa Cavite? Tanong nito. What happened? Naalarma siya. Kanina ang report sa akin ay nakita daw ito sa mall malapit dito. Pero ngayon ay nasa Cavite na. Ilang oras ang biyahe papunta doon. Paano siya napadpad doon? Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Stop asking! He gritted his teeth. Binuhay niya ang makina ng sakyan at agad na tinahak ang daan sa address na sinabi ni Troy. Ilang oras ang iginugol nila upang makapunta sa Cavite. Madilim na dahil sa pagsisimula ng gabi, dahilan para mas lalong hindi siya mapakali. Para siyang sasabog na hindi niya maintindihan dahil sa pag-aalala sa dalaga. Alam niyang wala itong kaalam-alam dito at alam niya rin may pagkatanga ito, kaya hindi malabong malapit sa kapahamakan. Ito na ba yun? Sigurado ka? Inihimpil niya ang sakyan sa medyo liblib na parte ng Cavite. I'm sure, delikado sa lugar na ito. Anito at sabay silang bumaba. Mangilang-gilang na ilaw lamang ang nakikita nila dahil mas malaki ang talahiban na parte ng lugar kaysa mga kabahayan. Doon ka, dito ako. Naghiwalay sila ng daan upang mapadali ang paghahanap.
Where did you go, woman? Bakit nandito ka sa lugar na to? Hindi niya alam kung dapat ba siya mag-isip na masama o mag-alala sa dalaga. Iba-ibang ideya ang pumapasok sa isip niya pero sa kabila noon ay iisa lamang ang desidido siya. Ang mahanap ito kahit na anong mangyari. Nakarating siya sa halos pinakadulong parte ng talahiban pero wala siya nakitang tao. Wala siyang nakitang kasi. Shit! Paulit-ulit niyang mura at napapasabunod sa sariling buhok. Akmang aalis na ang binata sa kinatatayuan na makarinig siya ng hagulhula. Automatiko ang pagsalakay ng nakabibinging tibok ng puso niya dahil sa pamilyar na tinig na umiiyak. Cassie! Cassie! Sigaw niya. Tinakbo niya ang pinanggagalingan ng tinig at parang gulaman na nanlambot ang kanyang mga tuhod nang mabungaran ang babaeng walang saplot na tila sanggol na yakap-yakap ang sarili, nakahiga sa talahiban at humahagulhol. Cassie! Sambit niya sa pangalan ng dalaga. Naikuyom niya ang kamao nang makita ang kalagayan nito. Lumingon sa kanya si Cassie at ang puno ng takot nitong luha ang mga mata ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Tinakbo niya ang distansya nila at agad ito ay kinulong sa kanyang mga bisig. Shh! I'm here. Don't cry. Don't cry. Alo niya ngunit mas lalo lamang lumakas ang hagulhol nito na parang mga masong bumabayo sa kanyang dibdib dahil sa kirot. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya nang gumalaw ito habang umiiyak pa rin. Niyuko niya ang mukha nito. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Ang mga mata nito luhaan habang siya ay puno ng pag-aalala ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos niya makinis nitong pisngi upang punasan ang mga luha. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Shh! Stop crying! Nandito na ako. Bulong niya at masuyong dinampian ang halik ang noon nito. Para sa'yo. Natigilan siya na makita ang inilahad nito sa kanya. Doon niya lang na malaya na mayakap-yakap itong art materials. Iba't ibang uri ng lapis at paint art. Hindi ko yan ibinigay sa kanila kahit anong gawin nila sa akin kasi give ko to para sa'yo. So that you won't mad at me anymore. Kumaguluhol na naman ito. Hindi niya na malaya ng pagpatak ng kanyang luha. Iniharang niya ang kanyang katawan upang maitago ang kahugdan nito. Tumingala siya upang pawiin ang bikig sa kanyang lalamunan at muling pagbabadya ng kanyang mga luha. Why are you doing this, Cassie? Why are you doing this to me? Why you keep bothering my broken heart? I hate you for making me feel like this. Because I am bothered. What? I said stop asking anything. Pagpuputol niya sa sanay tanong ni Troy na magkita sila sa tapat ng sasakyan nito. Nasa bisig niya pa rin ang dalaga, suot ang coat na kanyang hinubad upang maitago ang katawan nito. Karga niya si Cassie habang ito'y nakasiksik ang katawan sa katawan niya. Tulog na ito dahil sa pagod sa sobrang pag-iyak. Ikaw na mag-drive. Utos niya sa pinsan na agad na tumalima. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagtanong ng kahit na ano tulad ng utos niya. Pumasok siya sa backseat na hindi binibitawan ng dalaga sa takot na magising ito at muling bumalik sa pag-iyak. Sleep tight. Bulong niya dito habang hinahaplos sa magandang mukha nito na namumula dahil sa pagluha. Sa kondo tayo, Troy. Anya. Copy. Naging tahimik ang buong biyahe samantalang siya ay nakatitig lamang kay Cassie. Hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang kalooban at panginginig ng mga kamay. Naikuyom niya ang kamao at maring ipinikit ang mga mata. You okay? Tanong ni Troy. Dumilat siya at nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ng dalaga. I'm fine. Anya. No, you're not fine. And you will never be. Kontra ng kanyang isipan. Mariin niyang naihawak ang malayang kamao sa art materials na bigay sa kanya ng dalaga. Mas lalong lumalala ang panginginig ng kanyang mga kamay at buong katawan. Nagsisimula na ring mamawis ang kanyang noo at bumibigat na rin ang paghinga. Hindi niya magawang idilat ang mga mata dahil sa unti-unting paglukob sa kanya ng matinding takot. 4, ayos ka lang ba talaga? Inaatake ka na naman ng... Just don't drive, Troy! Hurry up and don't mind me! Asit niya na siyang pumutol sa sasabihin ng kaibigan. Pilit niyang isinandig sa kanyang dibdib ang dalaga bago isinandala sumasakit na ulo sa noon nito. Amoy na amoy niya mabango nitong buhok at pilit niyang ibinabaling doon ang atensyon upang maibsan ang takot sa dibdib. We're here. Anunsyo ni Troy, makalipas ang hindi niya mawari kung ilang oras.
Kahit hirap ay pinilit niya pa ring dalhin ang art materials at tila wala yung balak na bitawan kailanman. Tulad ng kung paano niya hawakan ngayon ang maliit na katawan ng dalaga. Ako na magbubuhat sa kanya. Mabilis na presenta ng kanyang pinsan at akmang kukunin nito ang dalaga sa kanyang mga bisig. Ngunit agad niya itong iniiwas. No, I can carry her. Anya. But, hindi na niya hinintay ang apela nito at nagsimulang humakbang papasok sa kanyang kondo. Nalalabo ang kanyang mga mata at nanginginig ang binting ngunit tuloy lamang siya sa pagbuhat dito.